Alright. So, balik tayo kaunti. Ayan. So, welcome sa Smart Move Indicator natin. So, again, ang ating technical indicators, ito yung magbibigay sa atin kung kailan mag-buy or kailan mag-sell. So, hindi na siya puro hulalisis, hindi na din siya magiging emotional sa part natin as traders. So, sa as traders, importante na understood natin kung kailan talaga tayo mag-entry or exit, no? Pero dito sa Smart Move Indicator, magbibigay na siya ng buy or sell signal batay sa price volume and also market data. Kasi binabasa niya yung market data kung itong part na to, yung pattern ba niya ay uptrend or downtrend or nagre-ranging ba siya, meaning up down, up down, up down or consolidating ba yung market natin. So, meron tayong 5 major indicators. Number 1, buy and sell signals. Number 2, support and resistance zones. Number 3, market structure. Number 4, retest zones. Number 5, oscillator. So, pwede nyo ding i-screenshot sa mga baguhan. Okay, next tayo. Buy and sell signals. Sabi ko kanina, nagbibigay siya ng real-time alert na kung saan talaga tayo pwedeng mag-entry. Kaya kanina before ako mag-share screen, sabi ko, guys, screenshot niyo muna kasi nasa entry price tayo. So magandang basihan para makapag-buy tayo. So kanina buy trend, no? Left 5 minute time frame buy and then sa 1 minute time frame buy din siya. So magandang confluences. Ito ay base trend, confluences at momentum logic. Tinatanggal ang paghula para may timing tayo sa trade. Kaya nito, merong buy plus, sell, sell, and buy, and so on. So, next, dito din, merong lumabas na sell, tapos pagkatapos na sell, lumabas na naman si buy. So, pwede ka mag-entry dito, exit ka dito kasi nag-buy na, and then entry ka dito sa buy, and then exit. Pero sa final talaga na SMI indicator, makikita mo talaga yung mga prices kung saan ka mag-entry, saan ka mag-TP, at saan yung SL natin. Support and resistance zones. So, pinapakita niya yung ano yung support and resistance. Ito yung mga isa sa importanteng price levels, yung kagaya sabi ko kanina. Gabay sa mga posibleng reversal or breakout. Gumagana ito sa 1 minute tsaka sa 5 minutes. Ito, medyo maliit lang yung space. Ito yung resistance, ito yung support. So, merong mga times na hindi ganitong kahigpit or kaliit. Meron ding times na dito yung support, then ito yung resistance. Pero pagdating dito guys, pag breakout niya dito, di ba na, ito yung first resistance. Pag breakout niya dito, ito na yung panibagong resistance. Again, ito na yung panibagong resistance. Tapos ito yung panibagong support. Pero dito sa area na to, makikita natin yung candles natin ay pabalik-balik lang sa dalawang price level na to. Ito yung support, tsaka resistance. Resistance. So, kung ikaw yung isang trader na gusto mo yung up, down, pwede mo itong kunin. Pag sell, tapos sabi niya buy, entry, tapos exit. Tapos kung mag-breakout ng kaunti, pwede kang entry again, tapos exit. So, dito naman, buy, lumabas na si buy, entry, tapos alam mo dito na may posibleng retest or mo bounce back. So, exit ka na dito. So, depende na lang sa'yo if mabilis yung kamay mo, pwede ka sa isang candle na to, pwede ka mag-entry, tapos exit dito. Pero sa akin, personally, pagdating dito, hindi na ako magpapatuloy mag-buy kasi alam ko na retest zone to or what we call this resistant zone. So, pwede siya mag-bounce back. Pero na lang kung nag-breakout talaga yung candles natin na ganito, especially ganito, sunod-sunod na yung green candle, no? Pwede ka mag-stop na sa
nagkaroon na red, tapos re-entry ka dito kasi sunod-sunod na yung candles. So, malakas na yung volume dito. So, ito, sabi ko, sell, down, tapos buy na naman, sell, buy. Tapos dito, medyo maraming retest ng dito, guys. So, pabalik-balik sila sa area na to. Nagpa-bounce back. Tapos tuloy-tuloy na siya dito. Market structure displays higher highs, lower lows, clarifies bullish versus bearish trends. Crucial for understanding market flow. So, market structure. So, sa market structure, dapat alam mo yung downtrend tsaka uptrend. Again, downtrend tsaka uptrend. Dito sa downtrend, malalaman mo dito, merong higher low, lower low, lower low. So, dito lower high and kasunod dito lower high din. So, gawin mo lang to, mag-line kayo. So, mag-line kayo, lagyan nyo ng trend line, halimbawa dito. Tapos dito sa taas. Okay? So, ay, dapat higher high to, tapos higher low. Then, makikita mo na pinaranging siya pero paslanting lang dahil naglagay kayo ng trend line. So, pagdating dito, sell plus, nag-down siya, tapos buy plus, nag-uptrend naman siya. So, okay na ka na dyan. At least may dalawang entry ka or TP. So, dito, makikita mo, naglabas siya ng buy, dito, naglabas siya ng sell, naglabas siya ng sell, dalawang mataas na candle, tapos naglabas siya ng buy. So, sunod-sunod yung higher candle. Now, notice this, guys, na dito nagkaroon tayo ng breakout or breakout structure, BOS. Breakout. Dito na part. So, nag-breakout siya. Anong ibig sabihin, coach, pag mag-breakout? Pag mag-breakout, may posibilidad na tuloy-tuloy yung pagtaas. Pero may retest pa rin yan. So, as you can see, tong candle na to, bumalik siya sa dito na zone. Dito na zone, di ba? So, nag-breakout siya. So, pwede ka quick entry, tapos exit. Tapos check mo if mag-retest. So, if nag-retest siya, wag mo nang mag-entry ng buy. Pero if ever nga babalik siya at tuloy-tuloy na yung green candles, re-entry ka na lang ng buy, tapos exit ka na lang dito. So, dito na area, ito yung support. Tapos dito, ito yung resistance. And nag-breakout. Nag-breakout dito. So, ito na yung bagong resistance zones mo. Tapos, ito na din yung bago na support zone. So, balik tayo. Nag-breakout siya, di ba? So, nag-breakout na naman siya ulit dito. So, nag-breakout siya. Ito na naman yung bagong support mo. And then, dito naman yung bagong resistance mo. So, ito sa dito na area, dito lang siya pabalik-balik. Tapos nag-breakout na naman siya. So, may mga instances na ganito. Malakas yung downtrend, pero once na dito na structure, once na nag-breakout siya, tuloy pataas na yung structure. So, at least may idea kayo. Hindi naman siya 100% at all times na from downtrend tapos nag-uptrend, hindi na siya pwedeng babalik. May times pa din na after this, babalik siya. Pero at least dito na area, alam mo talaga na nag-breakout ang ating structure. So from downtrend, meron din tayong tinatawag na uptrend. So dito, uptrend siya. May dalawang lines tayo. So higher high, higher low, another higher high, so higher low. So yan. And then nag-breakout dito, tuloy-tuloy na siya pababa. So pero compare dito, mas mataas yung volume dito kasi talagang tumaas siya pataas. Dito bumulusok siya, tapos nag-retest bigla, tapos bumulusok again. Pero medyo mahina lang yung volume dito kasi medyo maliit yung mga candles.
So retest zones highlights where price might retest after breakout. So may posibilidad na babalik pa yung prices. Halimbawa dito, buy. Nagtuloy-tuloy naman yung buy, pero kasi hindi natin control yung price ng market. So itong guhit na to, itong kulay blue na to na may mga curve, yan yung retest zones. So dito, tumaas siya. Tapos kung dito ka nag-entry ng buy, tapos tumaas siya, tapos nag-action siyang magpula, tapos pupunta siya dito na area, pwede ka mag-exit. Second strategy mo is pwede mong i-observe kung mag-bounce back ba siya kasi ito yung tinuturing natin na retest, di ba? So, nag-bounce back naman, tuloy-tuloy siya hanggang dito. But as you can see, nag-retest naman siya again. So, tignan mo talaga yung timing. At least, itong guhit na to, alam mo na, retest zones. Yan. Oscillator shows overbought and oversold conditions used to confirm buy sell signal. So, aside guys sa meron tayong nilalabas na signal na buy, sell plus, meaning yung sell plus strong sell, buy plus strong buy. Meron din tayong oscillator, another confirmation. So, maganda as traders na hindi lang tayo magde-depend dito, but also dito sa ating oscillator. So, paano ba yan, Coach? Halimbawa, ito naman yung example ko kanina. Halimbawa, dito lumabas si sell. Tingnan mo dito sa oscillator kung kulay red pa din yan. So, pag magkukulay red yan, meaning pumapasok na yung sellers. So, confirmation talaga. So, pwede ka na mag-entry dito. Tapos, pwede ka mag-entry dito kung yung sell dito lumabas at saka kulay red yung dito natin sa oscillator. Pak, 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 pak. Patuloy ka lang mag-sell. Pag once mag-green na nga ito, mag-exit ka na kasi isa po siya sa indicator na pumapasok yung buy. So kung risk taker ka, halimbawa tapos ka na mag-sell, nag-profit ka na. So kung risk taker ka, pwede ka din mag-re-entry pero buy na kasi lumabas na si buy. Tapos lumabas na din dito kulay green. So meaning pumapasok na si buyer. So pwede ka na mag-buy hanggang dito or dito. Okay? Pero pag ganito, guys, yung kasunod-kasunod na yung dot, tapos ganito, hindi ako nagtitake ng trade dyan. So, hindi ibig sabihin na lalabas talaga yung signals lahat is you will make an entry. Now, you have to check kung confirmation ba siya sa oscillator natin. Okay? So, dito din, guys, pagdating sa sell plus, ito yung mga ganito, hindi ako nagtitrade. Pero pagdating sa sell plus, patuloy-patuloy yung red. So, good indicator na mag-sell. Then, pababa. Okay? So, ganito din. Yung nakaganda, good news, meron tayong entry, meron tayong take profits na i-show or ilalagay sa SMI. So, 3764.98. Yung entry price, nandito yung SL is 3756.96. So, takeaways, yung indicator natin ay tools lang, hindi magic solutions. Hindi 100% na makukuha mo agad or profitable ka agad. Dapat din, you as a trader, alam mo kung paano siya gamitin. Of course, kung bago pa, practice muna. So, we have our demo accounts. So, dun ka muna mag-practice. Kami sa mga coaches, we're so blessed, no? Dahil amin na tong na backtest. Hindi na po ikaw yung magba-backtest. Maraming indicator naman sa labas, pero dito sa SMI, we have backtested it. So, yung, yung role na lang natin at beginner trader or trader is tignan natin yung confirmations. Okay? And also practice. It helps us simplify decision making. Pero hindi siya agad-agad 100%. Number one, learn the system, no? Nung grade 1 ka,
nag-learn ka ng mga lessons na pang grade 1 hanggang graduate ka or recognition na grade 2 ka na. So, learn the system. Hindi naman agad-agad makukuha mo. So, also practice execution. A good planning is good, but a job well done is better. So, practice execution. And of course, manage risk. Kaya nandyan CSL. Start with practice. Always begin in a demo account or do backtesting. This builds confidence without risking real money. So may demo accounts tayo, so gamitin natin. Familiarize the basics. So, familiar yourself with reversal candlesticks and common chart patterns. Guys, kung medyo nahihirapan kayo mag-absorb ng lesson ng SMI, I suggest balik tayo sa Academy NOA natin, tapos tignan natin yung mga iba't ibang lessons na andun, at saka yung mga candlesticks and common chart patterns para makarelate talaga kayo. Halimbawa, ito, bullish flag, no? May pole tapos flag. Pole tsaka flag. So, ito yung trend line, tapos tingnan dito kung magtuloy-tuloy yung green candle. So, nag-breakout na siya or breakout structure. Then dito din, bullish flag. So, meron ding cup and handle. Ito, cup and handle. So, nag-downtrend siya, nag-reversal, no? So, nag-uptrend. Cup and handle. Ayan. So, makikita mo sa SMI entry price, dito ka mag, magpindot. Halimbawa, dito buy plus, pindutin mo. Pag andito na yung candle, from this part, lumabas si buy plus, tapos naglabas siya na mag-entry ka sa 3910. So, andito na yung candle. So, pipindutin mo yung buy na button. Tapos, maglagay ka na ng TP1, 3921, or at SL na 3898. For example lang po ito. So, apply strict risk management, huwag maging greedy. Yan lang talaga yung masuggest ko. Usually kasi sa mga bagong traders, gusto talaga nila kunin agad yung $500, $1,000 na kitaan. Wala namang problema dyan kasi merong iba na kuha talaga nila. Pero guys, be appreciative, no, sa mga profits nyo. Meron akong nakilala, $1,000 na yung profits niya overall for 3 weeks, pero hindi siya naging careful sa pag-trade niya. So, nasayang yung $1,000 kasi hindi na nalagyan yung SL. So, strict management talaga. Strict risk management. So, look for confluences. Mas maganda if dalawang confluences or tatlong confluences. So, yung sabi ko kanina, paglagay ng buy, tingnan mo ko sa oscillator kung green. So, confluences na yun. Or gusto mo talaga tatlo, so pwede kang gumawa ng trend line. So, may buy na, tapos nag-break out, tapos nag-green pa yung oscillator sa baba. So, ganyan guys. So, halimbawa dito guys, naglagay siya ng entry guys. Ang nangyari dito, naglagay siya ng entry dito. So, pwede kang mag-entry dito sa 3975. Tapos, sabi niya TP1 3963. So, pagdating dito, pwede ka na mag TP1 or paglagay mo ng 3963 na TP1. So, ayan, nangyari, naka-profit ka na. Ang nangyari is, bumalik siya dito na part. So, alam mo na may idea ka na na magre-retest siya or possible siya babalik sa baba. So, pwede nga mag-re-entry dito guys, tapos mag-TP1 tapos ang nangyari, nag-TP1 na naman siya ulit. So, ang ganda dito kasi 1, 2, 3, 3 times siya, bumabalik-balik sa TP1. So, 3 times din siya nag-profit. So, dito guys, nag-entry dito, sa M1 to 1 minute time frame, lumagpas pa hanggang TP3. So, tignan, ito, klaro naman sa oscillator, kulay red yan. So, ganyan yung pagbasa mo sa oscillator, okay? So, ito din. Entry siya, ang ganda nito kasi TP1 hit, TP2 hit, tapos TP3 hit. Okay? So, ayan. So, again,
practice lang tayo ng practice, especially sa mga baguhan. And reminders lang, trading is not about guessing, it's about waiting for the right setup with discipline and patience. Meron mga times na no trading is still a trading plan. So kung pangit talaga yung market, hindi mo talaga siya makuha, okay, stop ka muna tapos bukas ulit. Hindi mawawala ang ating market, andyan pa rin siya, always available para ikaw ay makapag-trade. So, wag tayong maging greedy and if medyo nahihirapan sa SMI, balik tayo sa basics, yung candlestick patterns, candle chart patterns. So, balikan mo yung mga lessons sa Academy Hub NOAA or sa Hero 30. Yan po muna guys. Salamat at continue tayo. Tingnan muna natin. I would like to request if andito si Coach Adrian, if makikita natin yung charts natin. So, ayan, di ba? Nag-entry siya at 4155. So, pa-closer na siya sa TP1. Pero kung before tayo nag-start sa SMI kanina, kung nag-entry ka, positive ka na ngayon. So, it's either i-wait mo na lang or hintayin mo na lang si TP1 mo or mag-close ka na or manual close. So, dito na area sa 5 minutes sa left part, it's trying to break the resistance. Itong may kulay red, it's trying to break the resistance. Hopefully, i-break niya yan. Tapos, tuloy-tuloy siya sa TP1. Tapos, dito din sa 1 minute, no, I think hindi ito yung same na TP1 kanina, na-move na siya. So, dito, medyo closer siya sa entry price nyo. Pwede kang entry dyan, no? At going na sa entry price. And then, wait natin kung tuloy-tuloy na siya mag-break dyan sa resistance niya at ma-hit si TP1 niya. So, pero pagdating natin sa oscillator, medyo red. So, ito, kulay green na. So, it's a nice confirmation. Sa M1 tayo sa right part na pwede kang mag-entry. So, ayan lang po. God bless at tuloy-tuloy lang ang ating